Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikapitong araw na ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap sa kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kaniyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kaniyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kaniyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan, at nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin na pinananaligan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay.
Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong unang Miyerkules ng buwan ng Enero ng taong 2021 at tayo po ay nasa panahon pa rin ng kasunod ng pagpapakita ng Panginoon at ikapitong araw ng ating pagnonobena para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno na may tema na ating pinagninilayan, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Yung tema natin po ay hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo. Narinig natin ngayon, kahalintulad ng kwento ay hinango naman sa Ebanghelyo ni San Marcos. So, halos magkapareho lang. No? Pero maganda po mapagnilayan natin, kalakip ng mensahe ng Poong Nazareno, na huwag kayong matakot, si Jesus ito, ay yung karanasan ng mga alagad na kung saan baka ito rin yung nagiging karanasan natin kadalasan. Sabi po dito, pinauna ni Jesus yung mga alagad, pinalaot na,
At nung matapos siyang magdasal, natanaw ni Jesus yung mga alagad na nahihirapan magsagwan. Pag nahihirapan magsagwan, ibig sabihin, hindi makatawid ng madali, hindi makapunta sa Pampang o kung saan man. Kasi nahihirapan nga na magsagwan dahil pwedeng malakas yung hangin, at dahil malakas ang hangin, malakas ang hampas ng alon. Pero maganda po yung bahagi na yun na nahihirapan sila na magsagwan dahil pasalungat sila sa hangin. Nakuha niyo po? Nahihirapan yung mga alagad kasi salungat nga sa hangin. Doon alam ko po, sa mga sailor, sa mga mangingisda, alam nila kung paano ipapaling ang bangka o ang barko para mahirap kalabanin ang kalikasan. Huwag mong kalabanin. Wala tayong panalo dyan. Pero pwede tayong makaiwas kasi natural yan eh. 'Di ba? Natural movement ng nature. At kung kakalabanin mo, talo ka. Kaya nga pag sinira natin ang kalikasan, sinong naapektuhan? Tao pa rin. Balingan natin ulit. Nahihirapan ang mga alagad kasi pasalungat sila sa hangin. At sabi ni Kristo, nakita niya ito at balak pa nga niya na lampasan lang sila. Kasi ginawa niyo yun pasaway kayo Di ba? Alam niyo naman, mangingisda kayo. Marami sa inyo mangingisda, eksperto sa tubig, pero sige. Gusto niyo yan Pero nakita na ni Jesus na natataranta na yung mga alagad, natatakot na, napagkamalan na nga siyang multo. So, di ba, pag nagkakaproblema, talagang pag nawala sa focus, lalong magkakaproblema. So, nakita ni Jesus ito, kaya sinabi niya yung salita na magpapalakas ng loob sa kanila. Sinabi niya yung mga salita na magpapakalma sa mga alagad. At sinabi, huwag kayong matakot. At pinakinggan nila yung sinabi ni Jesus, kumalma sila, pumunta sa bangka si Jesus, sumakay, naging maayos na ang lahat. At napakagandang paalala sa atin ngayon na pagnilayan natin, bakit tayo may problema ngayon? Ikaw, bakit ka nagka-problema? Baka mayroon kang sinalungat. Hindi mo dapat sinuong, pero ginawa mo. Kaya tayo may problema. Pwedeng hindi mo dapat binastos ang magulang mo. Pwede rin namang hindi mo dapat pinabayaan, iniwan ang pamilya mo. Hindi ka dapat pumatol sa iba. Di ba? Kasi salungat yun Salungat yun sa buhay na hindi dapat yun ang buhay mo Pero pinilit mo. Kaya nagka-problema. Dito nga, pwedeng pasalungat tayo Bakit tayo nagka-virus? Sinalungat natin Hindi ka dapat lumabas. Hindi ka dapat nagbiyahe. Pero, sige lang. Pero yan, problema tayo. So, ano yung mga bagay na pinilit mong salungatin? Lalo tigit ang utos ng Diyos. Sinusuway natin. Kaya tayo nagkakaproblema at matinding problema. Pero pasalamat tayo kasi lagi nandyan ang Poong Nazareno para tayo tulungan. Diyos lang ang makakatulong sa atin. Kahit na pagdebatihan pa nila, anong vaccine ang gagamitin natin, anong effective vaccine, o kaya naman saan kukunin ang budget, kahit ano pa yan, Diyos lang ang magpapakalma sa atin. Pero hindi natin sasalungatin yung mga bagay na
para sa kaligtasan natin. Ay, no, hindi ako natatakot dyan. Kaya sasalungatin pa rin natin yung mga safety protocols. Tapos pag nagkasakit, nadapuan ng virus, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Oh, bakit sinabi ba ng Diyos na salungatin mo yung mga safety protocols? Sinabi ba ng Diyos na gamitin yung budget sa ibang pamamaraan? So, tingnan natin mabuti, no? Sabi, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At ang sabi sa unang sulat ni Apostol San Juan, maganda po ito, no? Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. So, imbis na takot, mas pairalin natin yung pagmamahalan. Mas pairalin natin yung pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig, may malasakit tayo sa ating kapwa. Kagaya ng Poong Nazareno, laging nagmamalasakit sa atin. Kahit na napakatigas ng ulo natin at pilit nating gustong patunayang mas makapangyarihan tayo sa Diyos o sa kalikasan. Kaya nawa sa pagpapatuloy ng ating pagnonobena, patuloy natin makita ang pagkilos ng Diyos na sa ngayon ay Kanyang ginagawa. Hanggang sa ngayon ay ginagawa ang misyon na ipahayag ang kaligtasan para sa atin at ipakilala ang Diyos ng pag-ibig. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinilin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa piyesta, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay namin sa pastong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami, tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamuti mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang ngunit mayroon pang isang sabsaban kung saan naroon si Kristo
mismong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Upang maging katulad ng sayo. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalawalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Update po para sa naglalakbay na replika ng Poong Nazareno. Ito po ay sa may south, sa San Isidro Labrador Parish sa Las Piñas. Ililipat po ito mamayang hapon dyan po sa Santo Niño, Taguig. Dito naman po sa north, nasa Metropolitan Cathedral of San Fernando, Pampanga. Ililipat po ito mamayang hapon sa Katedral ng Malolos, Bulacan. At yung isa po na nasa Bureau of Fire sa may Quezon City, ililipat po ito mamaya sa San Fernando de Dilao, dyan po sa Paco, Manila. So para po doon sa mga malalapit po dyan sa lugar na yan, pwede po kayong makadungaw, makapagbigay-pugay sa Poong Jesus Nazareno at hindi na kinakailangan na pumunta pa dito sa Quiapo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng